Handa na kayong magpuri sa Panginoon, mga anak? Amen. Okay. So dito sa Psalms, awit, chapter 66, verse 1, sabi dito, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan, wagas na papuri, sa Kanya'y ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Amen. So, mas magaling naman kayo sa Tagalog kaysa sa amin. Naintindihan na natin lahat yon. Naawitan natin ng Panginoon na may kagalakan. Sumigaw tayo sa galak. Hindi tayo sisigaw ng kung ano-anong klaseng sigaw. Pero tayo ay sisigaw sa galak sa ating Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magalak ka sa araw na to. Amen. Praise the Lord. Sige, pwedeng palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Praise the Lord. Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Okay, aaksyonan natin to ha. Masaya ba talaga kayo? Amen. Pagka sinabi nating sumigaw, woo! Ganun. Tapos yung kamay, isa lang. Okay ba? Sige, ulitin natin. Sumigaw, woo! Tapos sa galak, yeah! Tapos yun yung paan nyo. Sa galak, yeah! Okay? Ready? Ulitin natin. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Sumigaw, sumigaw, woo! Woo! Sa galak, yeah! Yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas ng papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Kataas-taas ang Diyos, kami na
nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Action ulit tayo, ha? Kasi mga kabataan man pala itong mga nandirito. Pagkakataas-taas ang Diyos, taas natin yung dalawang kamay natin, ganito. Yan. Kataas-taas ang Diyos, kami. Tapos, i-cross nyo yung kamay nyo. Kami nagpupuri sa'yo. Yan. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Okay! Woo! Ayan! Ang kataas-taas ang Diyos, pupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang minsan pa, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas. For the last time, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Amen. Woo! Thank you, Lord. Thank you, God. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang kataas-taasang Diyos. Ikaw ang dakilang Diyos. Kami ay nagpupuri sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, na dinako mo kaming lahat sa lugar na ito para magpuri, sumamba sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa pagkakataong ito na habang andito po kami, nagkakaisang aming mga puso para maglingkod sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat sa buhay na ito. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa lahat ng inyong pagpapala. Salamat sa hangin na amin pong nararanasan araw-araw, bawat minuto sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil minahal mo kami. Kaya naman ang aming mga puso, tunay nga pong binihag mo. You captivated our hearts, Lord, with your love. And thank you so much, oh God, that our hearts are filled with gratitude and fire, Lord. That our hearts telling, Lord, that it's only you. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang tibok ng aming mga puso. Sabi nga po ng iyong salita, makamtan man po namin ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Wala pong silbi kung ang amin pong mga buhay ay wala sa iyong mga kamay. Pero salamat, Lord, dahil tinawag niyo po kami. Dahil sa iyong pagmamahal, nilinis niyo po kami. Dahil sa inyong pagmamahal, tunay nga po, Panginoon, na kami po'y napawalang sala at natuto rin po kaming magmahal. Sa iyong pagmamahal, kami po ay naligtas. Thank you, Lord. Ang puso ko'y nabihag ng iyong pagmamahal.
Nag-aalap kong hangad sa tuwina ay tanging ikaw. Sa piling mo, ano pa ang hahanapin ko? Sapat na ang pagkakataong mapalapit sa'yo. Minsan pang ang puso ko'y nabihag ng iyong pagmamahal. Nag-aalap kong hangad sa tuwina ay tanging ikaw. Sa piling mo'y ano pa ang hahanapin ko? Sapat na ang pagkakataong mapalapit sa'yo. Tanging ikaw ang tibok ng puso ko, walang ibang sumisigaw kundi ang ngalan mo. Pag-ibig ko'y tanging ikaw, Panginoon. Ang buhay ko't kagalakan, kayamanan ay tanging ikaw. Minsan pa ang puso ko'y nabihag ng iyong pagmamahal. Nag-aalap kong hangad sa tuwina ay tanging ikaw. Sa piling mo'y ano pa ang hahanapin ko? Sapat na ang pagkakataong mapalapit sa'yo. Tanging ikaw ang tibok ng puso ko, walang ibang sinisigaw kundi ang ngalan mo. Pag-ibig ko'y tanging ikaw, Panginoon. Ang buhay ko't kagalakan, kayamanan ay tanging ikaw. Ang tibok ng puso ko, walang ibang sinisigaw kundi ang ngalan mo. Pag-ibig ko'y tanging ikaw, Panginoon. Ang buhay ko't kagalakan, kayamanan ay tanging ikaw. Kamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, ikaw pa rin ang hinahanap nitong damdamin ko. Kamtan
pwede bang ilagay natin yung kanang kamay natin dito sa puso natin? At sabihin natin kay Lord ang awiting ito, tanging ikaw, Lord, ang tibok ng puso ko, wala nang iba. Tanging ikaw, ang tibok ng puso ko, walang iba sinisigaw, kundi ang ngalan mo, pag-ibig ko'y tanging ikaw, Panginoon. Ang buhay ko't kagalakan, kayamanan, ay tanging ikaw. Ang tibok ng puso ko, walang ibang sinisigaw, kundi ang ngalan mo, pag-ibig ko'y tanging ikaw, Panginoon. Ang buhay ko't kagalakan, kayamanan, ay tanging ikaw. Ang tibok ng puso ko, walang ibang sinisigaw, kundi ang ngalan mo, pag-ibig ko'y tanging ikaw, Panginoon. Ang buhay ko't kagalakan, kayamanan, ang buhay ko't kagalakan, kayamanan, ang buhay ko't kagalakan, kayamanan, ay tanging ikaw. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad.
sa buhay namin. Wala kang kapantay. Ikaw lamang ang natatanging Diyos, Ama, makapangyarihan, Panginoon, tagapagligtas sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Dinadakila ka namin sa lugar na ito. Patuloy nga po na mangusap ka sa amin. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, ang aming mga puso, para matanggap namin ang iyong salita sa hapon na ito. Patuloy nga po na bigyan niyo po kami ng mga ears na naka-open, Lord. Take full control of everything in this place, O God. Maging ang mga kabataan, take full control of their lives. O God, I speak blessing to them. And Lord, sa oras na ito, maging yung anak mo na magpipreach ng iyong gospel, ng iyong salita, i-share niya kung anong nasa puso mo, na nilagay mo sa puso niya. Panginoon, tumimo po sa aming mga puso at magkakaroon po ito ng aplikasyon sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa pagpapala sa araw na ito, na sa amin pong pakikinig ng iyong salita, we will never be the same again. So let there be an open heaven in this place, Lord, and let your ministering angels surround this place, O God. Father, thank you so much for we know, Lord God, that we will be receiving, Lord, your words, and we just continue to give reverence to you. Lord, thank you so much, Father God, and we just carefully bring back to you the praises, the adoration, all the thanksgiving. In Jesus' name this we pray. Amen. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Pwede pong makaupo na ang lahat. You may be seated in the presence of the Lord. So, may ilang months po, no, bago po ako nakabalik dito. Hindi po ako ang magpipreach ngayon. Ang magpipreach po ngayon ay akin pong daughter-in-law, asawa ni Joshua. Yan ang aking anak si Joshua. At ang kanyang asawa ang magpipreach. So, praise the Lord. Ang covenanted millionaire CEO. Ito si Rinerva Soledad Moncada. Palakpakan po natin si Lord. Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Ayan. Pwede po bang ngitian po natin yung katabi po natin? Pakisabi sa kanya, ako'y nagagalak at narito ka. Amen. So, medyo po ngayon, pahirapan kasi po Tagalog po tayo ngayon. All the way. Praise the Lord. So, let me share po this word na nasa heart po ni Lord. Sino po dito kilala natin si Daniel? Amen. No, maririnig po natin yung salitang or yung pangalan na Daniel, ano po yung unang-unang bagay na pumapasok po sa isipan natin? Ha? Di ba po si Daniel yung itinapon sa mga leon? Amen ba? Pero, kinain po ba siya? Namatay po ba siya? Hindi. Bakit? Kasi? Naniniwala siya? Kay Lord. Ayan. So, tingnan po natin yung buhay ni Daniel po sa hapon na ito. So, ang title po ng i-share ko is A Consecrated Life. So, ano pong ibig sabihin ng salitang consecration? No? So, consecration is an act by which a person or a thing is separated from a secular or profane use and dedicated permanently to the sacred by prayers and ceremonies. No? Ang ibig sabihin po nito, hindi na po tayo pang mundo, pero po kay Lord na po tayo. Amen? To make or declare sacred, no? Or setting apart a person for God. So, yung time po na nakilala natin si Lord Jesus, no, as our Lord, tagapagligtas natin at ang ating Diyos, no, hindi na po dapat na namumuhay po tayo sa mundo.
Kasi po, hindi na po tayo para sa mundo. No? We are set apart, meaning po, tayo po ay kinuha ni Lord, no, from this world, at ginawa po tayo ni Lord na kanyang possession, no? Or sa kay Lord na po tayo. So for example po, isang bagay na matatawag nating sacred is marriage. Tama po ba? Kapag ang isang tao ay kinasal siya, no? For example, ako, no? Kinasal ako, no? Kay Pastor Joshua ninyo. So hindi po pwede na may kahati ako sa kanya. At hindi din pwede na may kahati siya sa akin. Amen? Kasi po sacred, no? Kaya po sa buhay natin, hindi po pwede na may kahati si Lord. Amen? So dapat, kay Lord lang po talaga tayo, no? Parang sinasabi ni Lord sa atin na, anak, akin ka lang. Amen ba? Hindi kita pwedeng ibigay kahit sino, no? Akin ka lang. Hindi ka na para sa mundo, kundi akin ka lang. No? Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Yun pong ibig sabihin ng consecration or consecrated. No? So, sa life po ni Daniel, konting background lang po about Daniel. Isa din po siyang kabataan. No? Marami po tayong kabataan dito. No? So, sila din po, mga kabataan. Praise the Lord, young at heart. No? So, si Daniel po, isang kabataan, no, na naging bihag siya nung time po na inatake yung lugar nila ng mga Babylonians. Siya po isa sa mga naging bihag. No? He was a captive from the tribe of Judah. But si Daniel po, hindi po siya basta-bastang tao. No? Kasama po siya dun sa mga noble families in the tribe of Judah. Kumbaga po, mataas po yung status niya sa buhay. No? Pero naging bihag siya. Naging captive siya, dinala siya sa isang foreign na lugar. Okay, doon sa Babylon. So, yun po yung background ni Daniel. Pero makikita po natin sa buhay po ni Daniel na kahit naging bihag siya sa ibang lugar, ay he has a consecrated life. No? Yung buhay ni Daniel, alam niya na para kay Lord lang talaga siya. Amen ba? Kung titinan po natin yung buhay ni Daniel, madali o mahirap? Mahirap. Bakit? Hindi pa po natin naranasan na maging bihag, no? Ng mga dayuhan. Tama po? Pero siya, naging bihag siya, no? Hindi po madali yung naging buhay niya. Pero napagdesisyonan ni Daniel that he would live a consecrated life. Na yung buhay niya para lang talaga sa Panginoon. Okay? So there are things, no, there are truths about living a consecrated life. Bakit po kailangan nating maging consecrated? Bakit po kailangan nating mamuhay para kay Lord lang at hindi para sa mundo? Number 1, consecrated life builds a testimony of excellence. Yan. So sa buhay po ni Daniel, no, balikan po natin, in Daniel 1:5, the king assigned them a daily ration of food and wine from his own kitchens. They were to be trained for 3 years and then they would enter the royal service. So, yung king, no, nung isang bayan na bumihag, no, sa kila Daniel, sabi niya dun sa sa assistant niya, sabi niya, "Oh, yung mga bihag ha, pakainin mo nung mga pagkain ko at saka nung wine." Alam niyo po yung wine? Amen? Alak, no? Alak. No, sabi niya, yun yung ipakain mo sa kanila, no? So kila Daniel, sa mga kaibigan niya at dun sa ibang bihag, no? Yun yung instruction. Tapos i-train mo sila for 3 years, no? 3 taon mo silang i-train para after ng 3 years, no, they would enter royal service para makapaglingkod sila dun sa kaharian. Okay? Pero in Daniel 1:8, ano pong response ni Daniel? Ano pong sinabi ni Daniel? Sabi dito, but Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. Amen ba?
kung tayo po yun, no? Naging bihag tayo sa isang dayuhang lugar, tapos sabi ng hari, lahat ng pagkain ko, yun yung ipakain nyo sa kanila. Siguro po, mag-e-enjoy po tayo. Amen ba? No? Yes. Praise the Lord. No? Ang sarap ng pagkain ng hari. May alak pa. Hallelujah. No? Pero alam ni Daniel na yung alak, hindi niya pwedeng inumin. Kasi anong gusto ni Daniel? Vegetables. Amen? Amen. Alam ni Daniel na yung magpapalusog sa body niya is mga gulay, no, mga prutas, no? Sino dito kumakain ng gulay? Yan, praise the Lord. Amen. So sabi niya, pwede bang hindi po namin kainin yung pagkain ng hari tsaka yung alak ng hari? Pwede bang gulay lang po yung kainin namin? No? And then, ang nangyari, in Daniel 1:15-19, at the end of the 10 days, Daniel and his 3 friends looked healthier and better nourished than the young men who had been eating the food assigned by the king. No? Yung mga bihag po na kumain nung pagkain ng hari, nung ikumpara po sila sa kay Daniel tsaka sa mga kaibigan niya na hindi po kumain, mas healthy patingnan sila Daniel. Amen? And hindi lang po yun. Sabi dito, after that, the attendant fed them only vegetables instead of food and wine of the king. God gave these 4 young men an unusual aptitude for understanding every aspect of literature and wisdom. And God gave Daniel the special ability to interpret the meanings of visions and dreams. When the training period ordered by the king was completed, the chief of staff brought all the young men to King Nebuchadnezzar. The king talked with them, and no one impressed him as much as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the royal service. In verse 20, whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them 10 times more capable than any of the magicians and enchanters in his entire kingdom. So, kung ikumpara natin si Daniel, tsaka yung mga kaibigan niya, si Hananiah, si Mishael, and si Azariah, ang sabi po ng Bible, 10 times na mas capable sila, 10 times na mas magaling sila, 10 times na mas malawak yung wisdom nila. No? They are 10 times more capable than the other people who served in the kingdom. Amen? Kaya po, when we consecrate ourselves, when we live a life for God, kumpara po tayo kay Lord, makikita po sa buhay natin yung excellence. Amen? Makikita po sa buhay natin yung pagiging magaling po natin. No, sa work natin, no, makikita ng boss natin na parang iba ka sa lahat, no? Parang mas magaling ka sa lahat. Anong sikreto mo? Ang sikreto po natin, si Lord. Amen? Praise God. So, minsan po, ginagalingan natin sa maling bagay. No? Amen ba? No, ginagalingan sa school, for example, instead na imbes na mag-study, no, ginagalingan natin sa pagpangongopya. Amen? Tama po ba yun or hindi? Hindi. Sa work, ginagalingan natin sa pagsipsip, no? Or minsan sa mga kapitbahay natin, ginagalingan natin sa pagchichismis, no? But hindi po yun yung gusto ni Lord. Amen po? Gusto ni Lord na mamuhay po tayo para sa Kanya. So, when we consecrate ourselves to God, there is heavenly recognition and recognition from people. So, favor of God and favor of men. No? Makikita po natin yung blessing ni Lord sa buhay natin. Makikita din po ng ibang tao na iba po tayo, no? Makikita nila yung buhay na magaling, yung buhay na excellent for the Lord. Okay? Good enough is not your destiny. You are a child of God, therefore you are created for excellence. Kasi po tayo, anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya hindi pwede yung ay okay na yan. Hindi po pwede yun. Amen? Dapat yung the best. Amen?
pag namuhay po tayo, dapat ibigay po natin yung best natin. Doon sa pag-aaral natin, ibigay po natin yung best natin. Doon sa trabaho natin, ibigay natin yung best natin. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ibigay natin yung best natin. Kasi po, tayo na mga anak ng Diyos, hindi po pwede yung okay na yan, or okay lang, or pwede na yan. No, ang gusto ni Lord sa buhay natin is yung best. Amen? So number 2, consecrated life builds integrity. Yan. So ano po yung integrity? No, integrity is doing the right thing even if no one is looking. Amen? Kapag nagtatrabaho po tayo, ginagawa po natin ng maayos yung trabaho natin kahit walang nakatingin. No, sa mga students naman po, ginagalingan natin yung pag-aaral natin kahit walang teacher na nakatingin, no? Kahit walang magulang na nagre-remind sa atin na, yung assignment mo, yung project mo, no? So yun po yung integrity. Kahit wala pong nakatingin sa atin, ginagawa po natin yung tama. Amen? No? Sino po dito nagpe-pray? Every day, no? Kahit hindi sabihin ni Ate Rica na, asan yung devotional mo? I-check ko nga, no? Alam ni Lord, no, na nagpe-pray ka. Amen? So, balikan po natin si Daniel, no? In Daniel chapter 6, 3-4, ang sabi dito, Daniel soon proved himself more capable than all the other administrators and high officers. Because of Daniel's great ability, the king made plans to place him over the entire empire. Then, the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs, but they couldn't find anything to criticize or condemn. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. No? Yung time po na promote si Daniel, no, marami pong naging jealous sa kanya, no? Marami pong nainggit sa kanya. Kaya po yung mga naiinggit sa kanya, hinahanapan po siya ng mga mali, no? Pero hindi po sila nagtagumpay kasi wala po silang nakita kay Daniel na kahit isang mali. Amen po? Sabi ng Bible, no, Daniel was always responsible. No, he is faithful and trustworthy. Tayo po ba, maaasahan po ba tayo? Amen? No, maaasahan po ba tayo na pag inutusan tayo ng magulang natin na bumili, isusoli po natin yung sukli? Amen? Amen. Praise the Lord. No, sa trabaho po natin, maaasahan po ba tayo ng mga boss natin? No, sa pamilya natin? Amen. Praise God. In Luke 16:10, sabi dito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, tayo po kung magiging honest lang po tayo, no, sa mga maliliit na bagay at kung ma-entrasan po tayo ng mga maliliit na mga bagay, bibigyan po tayo ng mga malalaking bagay. Amen? Amen. Praise God. So, example po, sa promotion natin sa work, no? Gusto natin ng promotion, no? Nagpe-pray tayo ng promotion, Lord, i-promote mo naman ako. Lord, lakihan niyo po yung sweldo ko. Pero nung time na hindi pa tayo na-promote, hindi nga po natin ginagalingan. Di ba? But when we do it, no, with integrity, no? When we do the right thing, when no one is looking, alam ko po na si Lord po nakakakita at ipopromote po tayo ni Lord. Amen? No, sa studies naman din po natin, no? Lord, gusto ko makagraduate. Hindi ka nga nag-aaral. Diba? Amen? No, sa paglilingkod natin kay Lord, Lord, gusto ko malaki yung sahod ko. Kung yung konti nga yung sahod mo, hindi mo mabigay yung offering mo. Amen? Amen? Praise the Lord. So dapat po, mapagkakatiwalaan po muna tayo sa mga maliliit na bagay. Bago po tayo bibigyan ng Panginoon ng mga malalaking bagay. Amen? So, in living a life of integrity po, dapat mahirapan yung mga tao na hanapan po tayo ng kapintasan. No? Parang sila na yung magsusurrender ba? Ay, ayoko na. Parang wala namang ginagawang mali yung tao na yan. No? Amen ba? Amen.
So, sabi po ni Zig Ziglar, sabi niya, integrity gives you real freedom because you have nothing to fear since you have nothing to hide. No? Yung integrity po, wala po tayong tinatago. Kaya po nakapagbibigay po yun ng kalayaan sa atin. Kasi po wala po tayong kinatatakutan dahil wala po tayong tinatago. Amen? Alright, number 3 po. Consecrated life is built on consistent prayer life. No? Ulitin ko pong itanong, sino po dito nagpe-pray? Amen. Praise God. No, si Daniel din po, no? He has a consistent prayer life, no? In Daniel 6 verse 10, sabi dito, when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room with its windows open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to God. No, si Daniel po palagi po yung nagpe-pray, no? Kahit nung time po na pinagbawalan lahat, no, sabi nag-sign po ng decree yung hari, sabi niya, walang ibang dapat mag-pray, no, dapat sa akin lang, no? Hindi kayo pwedeng mag-pray sa kahit sino man or kahit anuman, no, dapat sa akin lang. Pero si Daniel po, patuloy po siyang nananalangin sa Panginoon. Kaya nga po, yung time na yun, inihagis po siya dun sa mga leon, no? Pero si Lord po yung nag-protect po sa kanya. So, Daniel prayed consistently in the Lord. Tanungin ko po kayo, yung prayer po ba natin consistent? Ilang times po tayo nagpe-pray sa isang araw? 3 times a day, no? Breakfast, lunch, dinner. Amen? Pero iba po yung devotional natin, no? Yung before po tayo pumunta dun sa work natin, before po tayo pumunta sa school natin, nagpe-pray po tayo kay Lord, no? Sinisik po natin si Lord, nagbabasa po tayo ng Bible. Amen po? Amen. So, a day, sabi nito ni Edwin Harvey, a day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. No? Kung gusto po natin na i-bless tayo ni Lord, pray every day. No? Pray without ceasing. A life without prayer is a life without power. No? Wala po tayong magagawa kung hindi po tayo nagpe-pray, no? Wala pong blessing, no? Wala pong blessing. It's a day without blessing and a life without power. So let us pray every day. Pakisabi sa katabi, pray every day. No, pray consistently, no, non-stop. Amen po. So number 4 po, lastly, no, consecrated life secures protection. In Daniel 6:19 to 22, no, ito po yung sinasabi ko po kanina na itinapon si Daniel sa mga leon. Pero namatay po ba siya? Bakit? Bakit po? Amen. Naniwala siya kay Lord at si Lord po yung nag-protect sa kanya. So when we live a consecrated life, it secures our protection. No? God will protect us. Amen? So in Daniel 6:19 to 22, sabi dito, very early the next morning, the king got up and hurried out to the lion's den. When he got there, he called out in anguish, Daniel, servant of the living God, was your God whom you serve so faithfully able to rescue you from the lions? And Daniel answered, long live the king. My God sent his angel to shut the lions' mouths so that they would not hurt me. For I have been found innocent in his sight, and I have not wronged you, your majesty. Amen po. Kahit ano pong sabihin ng mga tao sa atin, kapag patuloy lang po natin ginagawa po kung ano yung tama, si Lord po yung bahala sa atin. Amen. Kasi alam po ni Lord na we are innocent, no, in the sight of God, no. Kahit ano man po yung mga words, no, na tinatapon sa atin ng mga tao na nakapalibot po sa atin, hindi po tayo dapat matakot, hindi po tayo dapat mabahala. Kasi pag namumuhay po tayo ng tama, no, namumuhay po tayo para kay Lord, si Lord po ang bahala sa atin. Amen. So, as a conclusion po, in 1 Peter 1:15 to 16, ang sabi dito, but now you must be holy in everything you do,
just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. No? Yung holiness po, hindi po yun yung formal ka masyado, no? Always ka nagdadala ng Bible, holy ka na. Hindi po yun, no? But yun po yung desire and intention po natin na mamuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. Yun po yung holiness. Yun po yung napagdesisyonan natin at inaksyonan natin na Lord, simula sa araw na ito, mamumuhay po ako ng tama para sa iyo. Amen? And we are to live differently from others, no? Showing goodness and staying clean from the bad stuff around us. Hindi naman po tayo perfect, no? Paminsan-minsan nagkakasala din po tayo. Pero sabi ng Lord, once po nagkasala tayo, magpakumbaba po tayo sa Panginoon, no? Repent, no, in the Lord, no, pagsisihan po natin kay Lord, humingi po tayo ng tawad kay Lord, at pagdidesisyonan po natin na hindi na po natin uulitin. So every time we fall short, every time po na magkasala tayo, just repent, no? Amen? And lastly, no, in 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, no, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. No, gaya po ni Daniel na he came from a noble family, tayo din po, we are a royal priesthood. No? We are a chosen people of God. No? Yung katabi po natin, pinili po yan ni Lord. Amen? Kaya nung time po na pinili po tayo ni Lord, dapat po mamuhay po tayo para kay Lord. Amen po? So we are a holy nation, no? God's special possession, no? Meron po ba tayong mga special possession? No, like yung mga cellphone natin, no, gadgets, alahas, no, na pinakaingat-ingatan, no? Or yung mga siguro yung mga plantita-plantito, no, mga halaman na dapat hindi masira, no, hindi mamatay. But tayo po yung special possession ni Lord. Meaning po, tayo po yung mga pinaka-iningat-ingatan po ng Panginoon. Amen? Amen. So, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Bakit po tayo mamumuhay ng tama? Why do we need to live a consecrated life, set apart for God? Para po yung ibang tao na hindi pa po nakakakilala kay Lord, makita po nila si Lord sa buhay natin. No? At sa pamamagitan po ng buhay natin, makikilala po nila si Lord. Amen po ba? Kaya po we are commissioned, no, to win souls, make disciples. And paano po natin gagawin yun? Through our life. No? Na makikita po nila yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Amen po? May natututunan po ba tayo sa hapon na ito? Praise God. Pwede po ba tayong tumayo? Yan, let us all stand in the presence of the Lord in this place. Praise the Lord. Sa mga mga hilig po sa history, no, kung alam niyo po, yung Cavite po is ito yung place kung saan dineclare po yung kalayaan. Amen po ba? No? Dito yung place na iwinagayway. Ayun, iwinagayway po yung first, no, na iwinagayway yung bandila ng Pilipinas. And it is God's desire for us po na hindi na po mamuhay sa isang buhay na yung nakagapos, no? But the very desire of the Lord is mabuhay tayo ng may kalayaan sa buhay natin. No, yung sinasabi ko po kanina na yung consecrated life, yung integrity, no? It gives us real freedom. Nagbibigay po yun sa atin ng kalayaan. Dahil po, kasi po wala po tayong kinatatakutan dahil wala po tayong itinatago. No?
Let it be our desire this afternoon na i-allow po natin si Lord na tingnan yung buhay natin. Kung may mga bagay pa po tayong tinatago, no? Sa Panginoon, i-surrender na po natin kay Lord. And let it be our desire today na, Lord, simula po sa araw na ito, gusto ko pong mamuhay ng tama sa inyong harapan. Lord, gusto ko pong i-surrender yung buhay ko sa inyo. Lord, gusto ko pong mamuhay na hindi na po sa mundo, but mamuhay po, Lord, para sa iyo. Kasi po tayo po, nilikha po tayo ng Panginoon. At hindi lang po tayo nilikha ng Panginoon, pero inangkin po tayo ni Lord. We are His special possession. We are His. We are the Lord's. Kaya po sa oras na ito, let's just bow down our heads and close our eyes. At samahan niyo po ako sa pananalangin. If you can follow me po with this simple prayer and make this prayer your own personal prayer to the Lord today. Sabihin po natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong malaking pagmamahal Sa iyong pagmamahal para sa akin. para sa akin. Lord, Lord, surrender ko po surrender ang ko aking po buhay aking buhay sa inyong mga kamay. sa iyong mga kamay. Examine my life. Examine my life. Look at my life. Look at my life. Kung ano po yung mga bagay Kung ano po yung mga bagay na itinatago ko po, na tinatago ko, yung mga bagay na mali mga bagay na mali sa aking buhay. sa aking buhay. Patawarin niyo po ako. Tawarin niyo po ako. Lord, Lord, hugasan niyo po ako hugasan niyo po ako ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. At simula sa araw na ito, Simula sa araw na ito, nadalangin ko po nadalangin ko po na ako po ay mamuhay ako po ay mamuhay ng tama ng tama sa inyong harapan. sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil hindi lamang ninyo ako nilikha, Dahil hindi niyo lamang po ako nilikha, but ako po ay inyong inangkin. ako ay inyong inangkin, At ako po ay sa inyo. at ako po ay sa inyo. And Lord, Lord, binubuksan ko po ang aking puso. binubuksan ko po ang aking Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Be my Lord. Be my Lord. Be my Savior. Be my Savior. Be my Master. Be my Master. And be my God. Be my God. Lord, Lord, this is my prayer. this is my prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Let's just worship Him in this place. Yes, Lord. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, Ikaw ang Diyos. Minsan pa, O Panginoon, O Panginoon, pinupuri kita, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha, ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo, ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Minsan pa, O Panginoon, O
pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha, ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo, ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo, ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Minsan ba ako'y nilikha sadyang para sa'yo, para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo, ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Atin pong awitin ng buong puso. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo, ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso. Minsan ba ako'y nilikha, ako'y nilikha sadyang para sa'yo lamang, Panginoon. Sadyang para Lahat sa akin, Panginoon, lahat sa aking iaalay sa inyo. iaalay sa'yo, Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, Jesus. Yes, Lord. Indeed, Lord, kami po ay nilikha na para sa iyo lamang, Panginoon. We are not of this world, and we ought not to live for this world, Lord. But Lord, allow us, God, to live a consecrated life. Lord, hayaan niyo po kaming mamuhay ng tama sa inyong harapan, Panginoon. Allow us to live, Lord, a life set apart for you. Na kami po ay hindi na po sa mundong ito. But kami po, Lord, we belong to you, God. Lord, help us. Set us free, Lord, sa kung anumang mga bagay, Lord, na hindi po tama sa buhay namin. Ano man po yung mga nakagapos po sa aming mga buhay, Lord, palayain niyo po kami. By your most precious blood, Lord, cleanse us. Set us free, Lord, from any lies, from any stronghold of the enemy in our lives. Lord, we continue, God, to allow you to take control over our lives, O God. Come on, mga kapatid.
Surrender po natin yung buhay natin sa Panginoon. Ano man po yung mga nakikita nating kamalian, mga problema at pag-aalala, bigay po natin sa Panginoon. Dahil tayo po ay hindi lang po nilikha ng Diyos, but tayo po ay Kanyang inangkin. At tayo po ay ginawa niya sa Kanya. We are for the Lord. We are for Him. So Lord, we surrender our lives to You. Binibigay po namin sa inyo ang aming mga buhay, Panginoon. At Lord, hinahayahan po namin, Panginoon, na Kayo po ang maghari sa bawat puso ng mga taong nandito, Panginoon. Sa bawat isa, Lord God. Kayo pong maghari, Lord, sa buhay namin. Lord, take full control, O God. Take Your place, Lord, in our lives. Lord, in our struggles, in our problems, Lord, binibigay po namin lahat sa inyo, Panginoon. Because we know, Lord, alam po namin, Lord, kapag namuhay po kami ng tama sa inyong harapan, kayo po yung bahala sa amin. Kayo po ang bahala sa aming mga pangangailangan. Kayo po ang bahala sa aming mga problema. That's why, Lord, we thank You for Your freedom. We thank You for Your love. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa buhay po namin. And today, O God, Lord, we declare freedom, Lord, upon this place in Jesus' mighty name. Lord, we declare, O God, that we are set apart, Lord. We are not of this world, Lord God, but we are Yours, Lord. We are Yours, O God. Kami po ay sa inyo lamang, Panginoon. Make us holy, for You are holy. In Jesus' mighty name. Thank You, God. Thank You, Lord. Lord, continue po, Lord, na i-bless Niyo po ang iyong mga anak sa lugar na ito. Ano man po yung mga pangangailangan po nila, Panginoon. Lord, we ask for Your provision, O God. Lord, to be upon their lives in Jesus' mighty name. Ano po yung mga pinapanalangin po nila, Panginoon? Lord, I pray that You would grant it, O God, according to Your purpose and will for their lives. Lord, I pray, O God, na patuloy ka pong mangusap po sa bawat isa sa amin, O God, in Jesus' mighty name. Thank You, Lord, for the freedom. Thank You, Lord, for Your provision. Thank You, Lord God, for Your victory. Thank You, Jesus. Hallelujah. And Lord, we just continue, O God, to lift You up in this place, Lord God. Just be glorified and magnified, O God, in this place. Hallelujah. Thank You, Jesus. In Jesus' name is we pray. Amen and amen. Pwede po bang palakpakan po natin si Lord? Amen. Tunay nga po na sa oras na ito, magpapasalamat tayo kay Lord. Dahil kung pagmamasdan natin yung kalawakan, di ba? Parang, Lord, sino ba ako na biniyayaan mo, di ba? Sino ba ako, Lord, na pinatawad mo? Sino ba ako, Lord, na pinili mo? Praise God! Woo! Praise the Lord! Sige po! Salamat, Panginoon! Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Woo! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang
ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sumigaw, sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas ng papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sa galak, yeah! Sumigaw, sa galak, yeah! Sumigaw, sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sa galak, yeah! Sumigaw, sumigaw, sa galak, yeah! Sa galak, yeah! Amen. Praise the Lord. You may be seated now. Pwede na kayong umupo sa presensya ng Lord. Amen. Sumigaw po! Woo! Pakisabi po, the Lord deserves our best. Amen. No? The Lord deserves our best and our excellence also. Now, meron pong nabanggit po kanina si Pastor Rain sa Luke chapter 16. Ito po yung Tagalog version. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. No? Nung nag-aaral pa po ako, doon ko po nakilala si Lord nung college pa po ako. At isa po sa mga bagay na kinovenant at kinomit ko po talaga kay Lord ay mamahalin ko po talaga siya. And even sa pagbibigay po natin, doon po natin napapakita yung pagmamahal po natin kay Lord. Kaya sabi po doon, di ba, na kung mapapagkatiwalaan po tayo sa maliit, mapagkakatiwalaan po tayo sa malaki. Kaya doon ko po nakita yung blessing po ni Lord din sa buhay ko po, na hindi po talaga natin kayang i-outgive si Lord. Na maaring magbibigay po tayo kay Lord pero hindi po natin mapapantayan kung ano po yung ibibigay niya in return. Kaya nung nagtrabaho na po ako, nung nag-start po ako sa minimum po talaga yung sweldo. At ngayon po,
praise God, no? 1 million daw. receive. Parating na po doon. Na ngayon po ay, yung sweldo ko po dati minimum, pero ginawa po ni Lord na naging times 3 hanggang naging times 5 po. Pakisabi sa katabi, gusto mo ba yung times 5 or times 10 pa? Amen. Kaya pagsabi sa katabi, dapat mapagkakatiwalaan ka sa maliit. Amen? Pagkasabi sa kabila, dapat mapagkakatiwalaan ka sa maliit. Kaya, ngayon po, na kung gaano man kaliit yung meron po tayo, kapag makita po ni Lord yung faithfulness po natin, yung katapatan po natin, makikita din po natin yung katapatan ni Lord sa buhay po natin. Amen? Can we just hold to our offering? Hawakan po natin yung offering po natin. At pag-pray po natin, let's all together pray. Let's close our eyes. Tayo po ay pumikit at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw pong ito. Thank you, God, for your word. At sa oras pong ito, then Lord, hayaan niyo po kami na maipakita po namin ang aming pagmamahal po sa inyo as we give unto you our tithes and our offerings, O God. Lord, dalangin ko po na kayo po ang mag-bless ng inyong mga anak, Panginoon. Yung lahat po ng kailangan po nila, Lord, provide it to them, O God. And Lord, sa lahat po ng magbibigay, i-bless niyo po sila, yung mga nagtatrabaho po, Lord. I-promote niyo po yung mga nag-aaral, O God. Bigyan niyo po ng galing, ng talino, Lord, ng pabor sa kanilang pag-aaral, O God. Even, Lord, in their businesses, O Lord. Thank you, God, for this day. And even, Lord, continue to bless, Lord, your ministry here in CK Cavite, O God. As you expand, Lord, the territory, Lord, here, Lord, expand also the finances, Lord, of your ministry, O God. Thank you, Lord, dahil sa aming ibibigay, ito din po ay isang seed, Lord, na magbubunga po ito ng mga tao, Panginoon, na marami pa pong matutulungan, Lord, maibalik sa inyong paanan, O Jesus. Thank you for everything. We honor you. We love you, O God. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.